Breaking news! Catherine, may bagong ka-love team na nga ba at international project or Hollywood project mga kasambreros. May pa-flower pa dito si attorney, tapos yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasambreros. Unahan ko itong kay Alden mga kasambreros. Yung Lazada ay birthday ngayong araw mga kasambreros, no? March 25, 2026. So ang admin dito ay parang bumati kay Alden mga kasambreros ng happy 12th birthday Lazada. Tapos ang picture nga dito or pictures ni Alden mga kasambreros na naka red, naka blue at saka naka pink si Soiti mga kasambreros. Kasi nga alam natin ay once na naging model or ambassador or commercial model din si Alden ng Lazada mga kasambreros, no? Kasama dati sina Ann Curtis, Catherine at saka if I'm not mistaken Sarah Geronimo, pero iba-iba sila yung nagkasama na dati sina Kat, Alden, tapos si Ann, no, sa isang video mga kasambreros. So kung kaya kabahagi din ng kwento or takbo ng kwento ng Lazada si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So grabe, no, halos lahat ng brands ay nakasama na si Alden mga kasambreros. So yun po, congratulations din of course sa Lazada na talagang alam ko parang nakikipagsabayan na rin kasi ang mga TikTok shop, ang Shopee, no, at saka yung Shopee Lazada mga kasambreros. So ayun po. Tapos yung BYD Cars Philippines sa kanilang Facebook page, talagang proud na pinost sina Alden at ang trio na ito. Si Alden, si Nico at saka si Will Dasovich mga kasambreros. So kasabay ng video na pinost nila kagabi sa tatlong ito or kina Nico nga mga kasambreros ay may caption sila Hindi ko nabasa kanina mga kasambreros yung mismong caption ng kanilang picture or kanilang video na pinost kagabi mga kasambreros. So talagang heartfelt ang message ng BYD Cars Philippines sa kanilang Facebook page. 1 hour ago, sabi nila dito ay the energy in BYD Ironman Davao 70.3 was electric. Team BYD Triathlon with Alden, Nico, Will alongside Jasmine, Jens, and Jen truly brought the BYD brand spirit to life. BYD brings the speed, power, and endurance of an Ironman to the road. Built to perform, engineered to outlast, right alongside the world's toughest athletes. Different strengths, one relentless drive. Hashtag BYD Cars PH. So, ito yung sabi nga, go electric with BYD. So, ito na yata yung isa sa mga solusyon, no? Isa sa mga solutions sa kakapusan natin sa gasolina, mga kasambreros, kasi itong BYD ay rechargeable siya, mga kasambreros. Kasi electric, di ba? So, parang e-bike, no? Something like that din pala ito, mga kasambreros. Itong BYD. So, parang sila pala talaga yung mukha, no, ng BYD. Parang sila yung representations ng BYD Cars Philippines, mga kasambreros. Big names na malaking pangalan, mga kasos, Will Dasovich, Nico, at saka si Alden. So, parang sila talaga yung nag-represent ng Team BYD, mga kasos, kaya napakalaking pangalan ng tatlong ito sa competition o sa race na ito, mga kasos, na ginanap nga noong March 22. So kung kaya talagang proud din sila ng mga kasambreros sa na-achieve ng team ni na Alden, mga kasambreros. So talagang tawag dito, congrats sa Team BYD. Tapos ito, may isang taga Davao doon mismo sa sa may event sa BYD na talagang kung personal niya nakita yung kapaguran ni Alden, mga kasambreros, after
na matapos ang kanyang 90-kilometer bike, mga kasembreros. Sabi niya dito, Bisaya, tapos ita-translate ko lang sa Tagalog. Sabi niya, murag gikapoy kaayo si Alden sa race gahapon. My brother said that the bike part of 70.3 yesterday was the hardest for him sa tanan niya na race, tungod daw kay kusog kayo ang hangin. So, sa lahat daw na pala ng race, mga kasembreros, ang dito yung biking pala or cycling, ang pinakamahirap kasi sobrang lakas daw ng hangin. So kung kaya sabi daw ng kuya na nag-post dito ay nakita niya si Alden na sobrang dito sobrang hindi siya mismo nandoon, pero yung kuya niya ay part ng cycling competition, mga kasembreros, or biking competition. So sabi nito, muragi ka po kaayo si Alden sa race kapon. So parang pagod na pagod daw, or parang napagod si Alden sa race kahapon, no? I'm talking about yung siguro pinost ng March 23 kasi March 22 yung race day, mga kasembreros, di ba? So yun, parang napagod sa akin kasi my brother said, sabi din ng kuya niya or ng kapatid niyang lalaki, na yung bike part ng 70.3 yesterday yung pinaka-hardest o pinaka-hard, mga kasi, so pinakamahirap sa lahat ng race kasi nga ang lakas ng hangin. So hindi ko na patuloy yung comment or yung kanyang caption, mga kasembreros, kasi nasa thread ito na screenshot ko, mga kasembreros. So dito nga ay nung natapos si Alden ay nasa harap niya si Leisa, mga kasembreros, na kanyang handler. So grabe, no? Parang napaka talaga. So maliban siguro sa swimming, no, kasi ang swimming talagang batakan din sa swimming, mga kasi tubig yun, no. Pero kapag talagang swimmer ka talaga, si Alden hindi naman professional na cyclist, mga kasembreros, pero kung pa talagang bumuelo at talagang nag-stand out si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Grabe na, ang dami pa actually mga video clips na makuha doon, mga kasembreros, na hindi natin sama dito kasi of course na parang late na rin na ito napapost ng mga nandoon, mga kasembreros. So talaga nakaka-proud na maging isa sa mga admins ni Alden, mga kasembreros, na tayo parang distant admin kasi nga si dito si Alden na hindi tayo kilala, unlike sa A-Team, no, na talagang na-recognize niya, mga kasembreros. So tapos may post pa si Alden dito, bago lang, mga kasembreros, no, sa kanyang Instagram account. Ang isa dito ay kakulitan ng tatlong ito doon sa Ironman. Ang ginawa niya dito si Will ay sobrang kulit ng dalawang to. Sabi dito ni Will ay the aftermath of our 70. Sorry po. Ang pinost kasi dito ni Will at saka ni Alden sa kanilang Instagram ay aftermath. Ibig sabihin, pagkatapos nila, wala na, baldado na sila. Si Alden lang yung nakatayo na parang tulak-tulak niya si Will Dasovich, no? Tapos si Will Dasovich naman ay nakasakay na sa wheelchair kasi nga hindi hindi na kinaya. Ang kulit. Grabe ba naman nung kanilang ginawa, mga kasembreros, hindi basta-basta yung kanilang ginawa na ito, mga kasembreros. So sabi pa dito ni Will sa kanyang sa kanyang tuhod, rest in peace knees, sabi niya dito, na yung kanyang tuhod. Siguro nagkaroon ng konting injury si Will Dasovich sa kanyang tuhod, mga kasembreros. Tapos si Alden naman ay may mukha lang ni Nico dito, no? Parang sa airport, parang palabas yata sila dito sa airport, mga kasembreros, pauwi ng Maynila, no? Yung yung post na ito, mga kasembreros. So siguro ngayon ay todo pahinga ang inyong Phenomenal Box Office Cinema King sa kanilang bahay kasi nga ay talagang grabe yung kanyang ginawa dito, and mag-Holy Week na naman, magsisemana Santa na. So kung kaya nararapat lamang na magpahinga ka rin, Pops Alden. So kailangan mo ng mga 1 week na pahinga, no, dahil sa iyong sa iyong ginawa dito sa Ironman 70.3. So ang kulit lang ng pinost na so kakita ko lang din, mga kasembreros, sa kanyang Instagram story, mga kasembreros, itong kanyang pinost nga, no, sa parang hindi na nakasama si Nico.
baka ibang flight si Nico Bolzico mga kasembreros. So, tawag ito, talaga nakaka-touch mga kasembreros at saka nakakatuwa rin ito. Tapos ito, next item natin mga kasembreros. Ang cute dito nila Nate Gonzaga at saka ni Alden. May nag-post, unang-una dito, parang may ni-screenshot si Nate Gonzaga na nag-chat sa kanya mga kasembreros. Sabi niya ay, "Good morning Miss Nate, ask ko lang po kung pwede po ba sumali na maging part ng Aldenatics. Is there any requirement or requirements? Sabi niya, how to join? Hope you'll notice my message. Thank you and God bless po." Tapos, pinost ito ni Mercy, mga kasembreros. So, nag-post, para na-recall ito ni Mercy, mga kasembreros, na nag-chat siya kay Nate Gonzaga 2015. November 24, 2015. Grabe, no? Parang na-recall ni Mercy para ito mga kasembreros na nag-chat siya kay Nate Gonzaga. Tapos si Nate Gonzaga dito ay yung video na ginawa, o parang ginawa niyang background ay yung video ni Nate Gonzaga at saka ni Alden na nagpipicture during dun sa may 15th, parang late celebration ng kanyang 80 mga kasembreros. At saka birthday surprise ni Alden mga kasembreros. Tapos sa microphone merong tumatawag ay parang nangungulit kay Alden mga kasembreros. Sabi niya, "Love you Alden, love you Alden." Ulit siya. Tapos sabi ni Alden, "Tigil mo na yan, Chang." Sabi gano'n ni Alden mga kasi sobrang kulit lang. So mamaya ipi-play ko rin to mga kasembreros. Tapos ito, ang cute din ito mga kasembreros. Top 5 na best actresses mga kasembreros, no, sa Pilipinas. Tapos ay ang pinaka dito, legends and icons of Philippine cinema naman ay kasama si Catherine Bernardo dito mga kasembreros. Pero ang number 1 talaga dito ay sina Nora Honor, no, sina Vilma Santos. Pero kung tutuusin sina Gloria Romero, no, na napumanaw na nga sila mga kasembreros. Pero nakalagay dito si Nora Honor, si Vilma Santos, Judy Ann Santos, Angel Locsin, Bea Alonzo, Sharon Cuneta, Hilda Coronel, Lorna Tolentino at Catherine Bernardo. So yun siya mga kasembreros, no. Nakasama pa dito si Kath mga kasembreros sa pinost ng isang admin kagabi. Tapos major items tayo mga kasembreros. May pa-flower, no, na pinost. Actually ito po ay nung nakarang araw pa, hindi ko lang siya na-post mga kasembreros. Bagong Facebook story or Facebook My Day story ni Kath mga kasembreros, yung flowers na binigay sa kanya ng Bangko Direct BPI mga kasembreros, or BPI Direct Bangko na napag-shuffle ko. So, sabi ni Kath dito sa kanyang caption ay, "Thank you BPI Direct Bangko." So yun siya, no. Tapos ay siguro nag-meet sila dito sa isang lugar na may pa-flower pa ang BPI Direct Bangko mga kasembreros para sa phenomenal box office cinema queen. Pero wala na sila mga pictures na may mukhain. Ito po ay parang Facebook story niya Kath mga kasembreros. Late ko na to masyado na post mga kasembreros kasi natambakan na sobrang dami nating items mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, ito nga yung usap-usapan ngayon na parang magkakaroon ng bagong love team at Hollywood project si Catherine Bernardo mga kasembreros. So ito po ay pinost ng kanyang mga admins or ng mga admins mga kasembreros. Pero ang pinaka original uploader dito ay si Mary Saurchans na isang sa Twitter account niya mga kasembreros. So si Mary, sabi niya dito parang naglalagay siyang idea mga kasembreros, no, na Catherine Bernardo as Savannah Reyes. Tapos si Hero Fiennes Stephen as Miles Turner. When her career and relationship fall apart, a British-Filipino chef in London travels to the Philippines to reconnect with her roots. Through Filipino food, she rediscovers her passion and find herself again. Tapos yun nga, no, picture dito nung British actor or British-Filipino actor. Okay, so may lahi rin pala siya mga kasembreros. At saka chef, no, sa London
siya galing sa London na isang British-Filipino chef mga kasembreros. Tapos pumunta sa Pilipinas para parang baliktad. When her career, so si British Filipino chef in London travels to the Philippines to reconnect with her roots. So si Catherine, yung magiging British Filipino chef, kasi her ang ginamit niya dito sa kanyang pronoun. When her career and relationship fall apart, a British Filipino chef London travels to the Philippines to reconnect with her roots. So si Catherine yung okay. So parang si Catherine si Savannah Reyes. Parang ganoon mga kasembreros. Tapos si Miles Turner yung magiging katandem. Pero ito parang hindi ko lang alam kung gaano ito totoo mga kasembreros na project or bagong project ni Kath with the international with this international British Filipino actor na si Tiffen mga kasembreros. Tapos may isa rin dito so yung si Mix Gel 18 hours ago, pinost niya rin to mga kasembreros sa kanyang Facebook page mga kasembreros. So sabi niya dito ay kapag si Catherine Bernardo na ang ka-love team si Hero Fane Stephen na ang pagiging endgame, mukhang oras na para tanggapin ang endgame na ang pagiging Kathniel fan ko. Pero low-key excited din ako sa bagong kilig na to. Kathniel. So matagal nang tapos ang Kathniel mga kasembreros. So pero yun, aabangan natin kung ano yung susunod na mga kaganapan dito mga kasembreros. Parang parang out of the blue ito mga kasembreros. Na parang bigla namang sisipot. Pero marami kasing dati pinag-usapan ng Maria Elena or Elena 1944. So ngayon, hanggang ngayon wala pa rin. So titingnan natin kung ano yung mga susunod na mga projects ni attorney mga kasembreros kasi nga sobrang dami na naka-line up din sa kanya. And ito na maitatambal siya sa isang Hollywood actor ay medyo parang biglaan at saka abrupt na parang out of the sudden we didn't see this one coming. Parang ganoon siya mga kasembreros na bigla-bigla na lang sumulpot na merong British Filipino na makakatambal si Kath mga kasembreros. Pero malay natin management na lang nakakaalam mga kasembreros. So kung magkagayon pareho sila ni Alden talaga kasi si Alden talaga may mga Hollywood projects din na darating pa na yung dito inaabangan ko rin yung Big Tiger kung kailan ipapalabas ng mga kasembreros sa mga sinihan dito sa Pilipinas ba or sa ibang bansa mga kasembreros. Pero palagay ko dito na sa Pilipinas kasi sinihan yung sabi nila pero yun aabangan din natin yung pasabog ni Soiti sa Big Tiger na ito. Tapos next item natin ginawa ng isang fan dito yung evolution of career ni Kath mga kasembreros from 2003 hanggang 2026 mga kasembreros. Grabe na 23 years na mga kasembreros yung career ni Ma'am Catherine. So pinakauna niya dito yung 2004 TV debut sa It Might Be You as Batang Cielo si Catherine mga kasembreros. Tapos 2005 Gawin Bulilit, nag-join siya mga kasembreros. 2006 naging cast as Maya sa Super Ingo mga kasembreros. So 2008 hanggang 2009, 2010, tapos sa 2010 ay nagkaroon siya ng serye, role, iconic role sa Mara Clara bilang Mara nga mga kasembreros. So tapos 2011 ay nagkaroon siya ng pinakaunang or major film mga kasembreros as Anna sa Way Back Home. Tapos yun ay 2011 mga kasembreros. 2012 nag-star siya or naging lead role sa Princess and I as Mikay or Princess Mikay mga kasembreros. 2013 naging headline siya sa kanyang pinakaunang solo love team na Patshot It Must Be Love Kathniel days na ito mga kasembreros. 2013 charmed audiences as the beloved Chi Chow sa Got to Believe.
2014 ay Athena Dizon, she's dating with a gangster. 2015, naging Ina Makaspak sa Pangako Sa'yo Mga Kasombreros. Tapos 2015 din po ay mayroon din siyang isa pang role na Crazy Beautiful You as Jackie. 2016, Mia and Celine sa Barcelona, A Love Untold Mga Kasombreros. That's 2016. 2017, Can't Help Falling in Love. Tapos played the Accidentally Married Gab in Can't Help Falling in Love. 2018 or 2017 din po ay nagkaroon siya ng role na Malia sa La Luna Sangre Mga Kasombreros. Tapos 2017 parang dalawang role yung kanya La Luna Sangre. 2018 George sa The House of Us, breaking record din ito kasi ito yung pinakauna niya na pelikula or Kathniel movie na nagkaroon ng 800 million na income Mga Kasombreros. Tapos 2019 of course, brought the joy to life in the record-breaking Hello Love Goodbye. Sino ang makakalimot, 2020, Princess Q in the pandemic era, digital series The House Arrest of Us. Yun siya Mga Kasombreros. 2022, Ali sa Too Good to Be True Mga Kasombreros na nasa Netflix ng 2023. Of course, si Philo sa A Very Good Girl. Tapos 2024. Grabe ang galing 2024, of course 2024, Hello Love Again Mga Kasombreros as Joy, the highest grossing Filipino film of all time. 2026, ito na Summon Someday by Dreamscape with James Reid Mga Kasombreros. So grabe talagang maraming salamat sa mga sa kanyang sa nag-post dito na talaga namang very detailed at saka yung statistics at saka yung years niya Mga Kasombreros ay accurate. So yun po. Actually lamang sa ating Kathleen items. So wala tayong video na ipi-play. Pakinggan lamang natin ang napakahalagang salita po ng Panginoon and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang relatable ng ating Word of God Mga Kasombreros. Ang title natin ay Kahit Masamang Sitwasyon or Kahit sa Masamang Sitwasyon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, Give thanks in all circumstances. So ito pala yun, For this is the will of God in Christ Jesus for you. So napakaganda nito Mga Kasombreros. Kahit sa masamang sitwasyon. Alam nyo, very ironic at sarcastic nito Mga Kasombreros kasi sinong tao ang nagpapasalamat sa kunwari, hindi ako nakapasa sa exam. Hi Lord, maraming salamat. Ay, bagsak ako sa ganito. Ay Lord, salamat. O baka hindi ka naman nag-review. Hindi, joke lang po Mga Kasombreros. Ay, hindi ako na-late na naman ako. Hi Lord, maraming salamat. So parang ganoon siya, Lord, wala na naman kami kain ngayon. Thank you, Lord, kasi hindi kami makakain ngayong araw. So parang ganoon yung gustong sabihin dito niya ni Apostol Pablo Mga Kasombreros sa kanyang liham sa mga Thessalonians. Pero kidding aside, ay yung gustong iparating dito ni Apostle Paul sa atin ay magpasalamat tayo sa lahat ng circumstances ng ating buhay. Parang kunwari nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya. Tapos, yung boss natin, yung mismo may-ari ng kumpanya, ay si Lord. So, nung inutusan tayo ni Lord, ay sinunod natin. Every detail was done according to His instruction Mga Kasombreros. So, nung ginawa natin tapos hindi maganda yung resulta, o kunwari, hindi lang si Lord Mga Kasombreros, kunwari tao, yung CEO natin o yung may-ari ng kumpanya. Tapos, nung hindi masyadong nagustuhan ng kliyente, kunwari, sinabi ng Chief Executive Officer mo, ganito, Dennis, ganitong gawin mo, ganyan. So, you present. Tapos, nung pinresenta mo siya sa bossing mo, doon sa CEO, bago ipresenta doon sa client yung foreigner or Amerikano, for example, ay hindi nagustuhan. Pero, nung pinresent mo yung presentation sa boss, chief, manager mo, ay nagustuhan naman niya.
So pero nung pinresent nyo na sa mismong client ay hindi na niya nagustuhan. So magpasalamat ka pa rin. So parang gano'n ang gustong gawin ni Apostle Paul dito sa atin na kasi yung boss mo naman ay yung may-ari ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. So nagustuhan naman niya in the first place. So wala ka nang sagutin doon because ang bossing mo salo ka niya. Para kapag I got your back, no? Akong bahala sa iyo, no? Ganon siya mga kasembreros. So parang ganon siya. So dito, kunwari tayo ay gumagawa naman ng kalooban ng Panginoon. We serve God, no? We help other people, we love other people as we love ourselves. Tapos minamahal natin ng Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan. Tapos may mga problema pa rin. So magpasalamat tayo. So ganoon siya mga kasembreros kasi yun yung kalooban ng Diyos, no, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. Sabi dito ni Apostol Pablo. So parang ganoon yung sinasabi niya na kahit nasa may problema tayo, kahit may bad circumstances tayo, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, kahit sa masamang sitwasyon ay magbasa. Kasi inalaw ng Panginoon yan, no? Kung inalaw ng Panginoon, kung in-approve ng Panginoon yung mga successful moments natin, yung mga good news sa buhay natin, so inalaw niya rin mga kasembreros at in-approve ang mga bad situations or challenges sa ating buhay mga kasembreros. This verse reminds us of the importance of gratitude in our lives. Regardless of the circumstances we find ourselves in, we are encouraged to give thanks. So, nasabi na mention natin na kahit nasa anong sitwasyon man tayo, sa looban tayo ng sitwasyon ng pighati or ng nawalan tayo ng pamilya, for example, or which is definitely very painful mga kasembreros. Kung tayo man ay nawalan ng pera or nawalan ng tiwala or nagkakaroon tayo ng anxiety or nagkakaroon tayo ng lamat sa ating relasyon sa pamilya, we still have to do, kung gawin pa rin natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya yung kalooban ng Panginoon, hindi ibig sabihin na naggagalit kayo, forever ka ng galit, no? Hindi ganoon mga kasembreros. Kung may babaw pa rin ang love, no? Kung hindi ka pinatawad, patawarin mo pa rin. So ganoon siya mga kasembreros. This doesn't mean that we have to be happy about every situation, but rather that we can find reasons to be grateful even in the midst of challenges. So hindi naman ibig sabihin na namatayan ka na nga tapos tumatawa-tawa ka pa rin dyan, no? Pinagtawanan mo pa yung namatayan mga kasembreros. So hindi po ganoon, no? Ang gusto sabihin nito ay magpasalamat, no, for the strength, no? Pasalamatan mo yung kalakasan, pasalamatan mo ang Diyos sa strength, no, sa mga bagay na sa buhay, no? Of course, sa bawat hininga natin pong hinihinga, sa oxygen, sa buhay mga kasembreros, no, sa pamilya natin and so on. We have to look at other things na pwede nating pasalamatan sa Diyos mga kasembreros. Yung circumstance na pasalamatan natin kasi dahil sa problema ay mas lalong tumatatag ang ating pananampalataya, mas lalong tumatatag yung ating tiwala sa Panginoon at pananalig sa Kanya mga kasembreros. So ganun yun yung problema ay inalaw ng Panginoon so that yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa Kanya ay mas lalong lumakas mga kasembreros. So hindi naman power tripper ang ating Diyos na gusto ko yung bigyan ko nga to si Dennis na bigyan ko nga to si Lorna ng problema. Bigyan ko, parang trip ko ngayon na bigyan si ng problema. So bibigyan ko nga to, i-allow ko nga to, ganun. So hindi po ganoon mga kasunod ng Diyos natin. So hindi niya yun ikinakatuwa. So it's just a matter of strengthening and testing our faith mga kasus, na kapag nalampasan natin yung test ay meron tayong pagpapala at kantimpala na matatanggap. Hindi lang siya always pera, kaya hindi lang siya always sa corona, no, yung pagpapala mga kasus dito sa mundong ito. It's not always yung material things, no? Sometimes yung mga intangible things like yung pag-ibig sa loob ng tahanan, peace, no, kapayapaan sa loob ng tahanan, pag-unawaan at saka pagpapakumbaba sa loob ng tahanan, which are far more important, no, than material things mga kasmeros. Yung mga material things, kunwari marami kayong gamit, marami kayong pera, so ano na yun, bonus na yun mga kasmeros sa atin, no, kapag meron tayong ganoon. So when we practice gratitude in all circumstances, we shift our focus from what is lacking to what we have been blessed with. So, yun nga, kagaya na mention natin kanina, maghanap tayo ng mga bagay na kung anong meron tayo. Kaya dapat ipagpasalamat natin mga kasembreros. Kunwari, wala tayong, hirap tayo, no, sa buhay. Kunwari, wala tayong pera ngayong araw. Naubusan tayo ng pera and so on mga kasembreros. So, habang naghahanap tayo ng income, habang nagtatrabaho tayo,
magpasalamat tayo sa pagkain nga kakain natin during the meal, no? During that meal mga kasembreros, pasalamatan natin ang Diyos, no? Pasalamatan natin ang buhay, sa kalakasan, no? Yung ating mental aspect na nakakapag-isip tayo, yung wisdom, kaalaman, strategy sa buhay, lakas nating maglakad, lakas nating magtrabaho, pasalamatan natin ang Diyos, ang hininga natin, and so on. So, we find ways, no? We find things that we have to be grateful for mga kasembreros. So, ganun po ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. Have you ever found yourself feeling overwhelmed by difficult situations or constantly comparing yourself to others who seem to have it better? So, alam niyo ano to, joy stealer. Yung kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, mga kasembreros na ako rin biktima rin ako minsan dito mga kasembreros na ikinukumpara ko yung sarili ko sa iba, no? Especially sa aking panggagaya kay Kuya Kim mga kasembreros. May nakita ako na parang Kuya Kim din siya, no? Bilang human nature natin, nagkaroon ako ng konting selos, parang konting hindi naman inggit parang konting parang I just compare myself mga kasos, pero na-realize ko nung nalaman ko yung kwento niya na mas malala pa pala mga kasembreros, no? Yung kanyang kwento na parang yung nanay niya na parating na sa ospital kasi yung potassium niya parang bumababa parati, no? Tapos basta sabi ko mas pa pala, no, parang mas kailangan niya pala ng mas kailangan pala niya na ma-discover sa Kuya Kim, no, the next Kuya Kim mga kasembreros. So sabi ko iniisip ko minsan, what if invite kaya ni Kuya Kim yung mga nanggagaya sa kanya. So one time lang, no, parang titipunin niya ba, no, i-invite niya sa GMA na yung mga nanggagaya sa kanya sa TikTok, no, nanggagaya sa kanya sa Facebook or sa YouTube. So parang ganun ba, naisip ko yun mga kasos. So pinapanalangin ko talaga na ma-discover ako dito Kuya Kim din po mga kasembreros. Pero sabi ko, let your will be done, let thy will be done, no, yung will at kalooban pa ng Panginoon ang dapat mangyari. So although ako nananalangin na ma-discover sa TV as little Kuya Kim mga kasembreros, pero mas inisip ko na ang kalooban pa rin sa dulo na aking panalangin ay, Lord, yung kalooban na pa rin mangyari because your will is far, far, far greater and better than I do para sa akin sarili. So yun po yung sinasabi ko parati, no? Pero yun, tayo, no, may mga personal goals tayo, may mga personal dreams tayo sa buhay mga kasembreros. Maring ang dream natin ay makatapos yung anak natin sa pag-aaral, makapag-asawa ako ng matino, no? Ganoon siya mga kasembreros. May mga times na Lord, sana yung trabaho ko ganito ganyan, no, matanggap ako sa trabaho for example, or sana makapagbayad kami ng utang, no, sana makapabili kami ng bigas, no, sana makabili kami ng gasolina na tumataas mga kasembreros. So ganoon, no, may mga iba't iba yung kwento natin sa buhay mga kasos. But at the end of the day, ay sinasabi niya Apostol Pablo dito na pasalamatan natin, no, kahit sa masamang situation or sa bad circumstances ng ating buhay mga kasembreros. This verse also highlights the idea that expressing gratitude is not only beneficial for our own well-being, but it's also aligned with God's will for us. It is a way to acknowledge His presence in our lives and trust that He has a plan for us even when things may not make sense to us at the moment. So yun siya. Parati natin isipin na yung lahat ng ito ay may plano. Kung pa behind the scene ay merong plano ang Diyos na dakila, and especially nakasulat naman yon sa kanyang salita mga kasunod sa Holy Bible, na yung plano niya para sa atin ay dakila, mas mainam, mas beneficial, mas advantage mga kasembreros kaysa sa ating sarili, para sa ating sarili mga kasembreros. So talagang kabutihan lang ang plano ng Diyos sa atin, no, sa mga naniniwala, sa mga nagtitiwala, at saka sa mga nananalig sa Kanya mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa Word of God, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pusong mapasalamatin kahit na tayo po ay dumadanas ng mga trials at bad situations. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. So sa next segment mga kasamasan pa, alam po, I love you.